Bakit conflict of interest? Ang asawa ni Director Matibag is a congresswoman. Congresswoman ng Laguna and isa sa nag-endorse sa impeachment ni VP Inday Sara. Ang husband naman niya, nakasama niya gabi-gabi, witness against VP Inday Sara. Hindi lang witness, nag-investigate against Inday Sara. So, maybe hindi covered ang marriage, conflict, privileged communication by means of marriage, but covered doon ang conflict of interest. Bakit conflict of interest? Alangan naman, ang asawa mo ang nag-endorso, tapos mag-testify ka, pabor ni Inday Sara. That's very impossible. So, ibig sabihin, conflict of interest kasi mag-asawa sila and ang asawa niya nag-endorse sa impeachment, tapos yung lalaki naman nagsasabi against VP Inday, nag-witness against VP Inday, nag-imbestiga pa sa kaso about against VP Inday Sara. Si Attorney Mark Tolentino para himayin yung mga kaganapan ngayon pong buong araw na ito, lalo na doon sa mga talagang hindi makatiis doon sa panonood sa buong trial, susubukan namin mahimay ngayon. Attorney Mark, magandang gabi. Doon sa later part na ng trial ay na-question nga nitong si Senator Pia Cayetano yung kahalagahan ng mga ipinapresenta doon ng mga ebidensya, mga dokumento na dapat notaryado, permado bago ito magamit. Para sa kaalaman ng lahat, bakit ito mahalaga, Attorney? Kasi ang ginamit nila, statement na ginagamit nila is affidavit. Ano bang ibig sabihin ng affidavit, Admar? Kasi affidavit, statement under oath. Under oath before a notary public or any administrative officer na authorized to administer oath. Yun ang ibig sabihin ng affidavit. So, ibig sabihin, ang affidavit o isang dokumento, kailangan permado. Kung hindi permado yan, so just a mere scrap of paper. Hindi pa notaryado, hindi pa permado, ibig sabihin, hindi matatawag na ebidensya yun. Walang probative value yan. Hindi nga pwede makonsider as evidence yan. So, hindi dapat isama yan as evidence kasi in the very first place, walang value yan. It's just a mere scrap of paper. Dito naman tayo sa kahalagahan ng personal knowledge sa pag-iimbestiga naman, Attorney. Ilang beses din ito na naitanong, lalo na doon sa cross-examination, kung may personal knowledge ka ba, personal knowledge, yung kahalagahan nito, Attorney. Kasi if you are a witness, hindi ka pwede mag-testify dahil na sinabi lang sa'yo. Hindi ka pwede mag-testify dahil nabasa mo lang sa newspaper o nakita mo lang sa TV. Kailangan nag-testify ka based on your personal knowledge. Kung wala kang personal knowledge, lahat ng pinagsasabi mo, hearsay. Yun ang ibig sabihin doon. So ang tanong dito, Admar, yung sinasabi ni NBI Director, based ba yan sa kanyang personal knowledge? Based ba yan dahil kasama siya doon sa alleged meeting doon with the Vice President online? Or based lang yan sa nabasa niya dahil nung panahon na yon hindi pa siya NBI Director? Kung based lang yan sa nabasa niya o sinabi sa kanya ng mga NBI agents, ibig sabihin, hearsay. Ang hearsay, same, has no probative value. Opo. Dito naman tayo sa pag-question ng depensa. Kasi ang asawa po ni Director Matibag ay isang kongresista, no? Diyan sa Laguna po. At kabilang din sa nag-refer o nag-endorso ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Meron ka bang nakikitang conflict of interest dito po? May nakalagay po sa Rules of Court, Admar, yung tinatawag na privileged communication. Ano ba yung tinatawag na privileged communication with respect to marriage? Ibig sabihin, hindi ka pwede mag-testify laban sa asawa mo or in favor sa asawa mo. Except, may exception, civil case kung kayo ang nagdemandahan. For example, annulment of marriage. Or criminal case, kung kayo din ang nagdemandahan. For example, adultery, concubinage, bawsi, yes, pwede yan. But kung mag-testify ka for or against your wife, hindi pwede yan. Kasi may tinatawag tayong violation ng
privileged communication rule with respect to marriage. But hindi yan ang issue kasi yun ang sinabi ng isang abogado ni si Attorney Vinuan, yung Rule 130 Section 22 of the Rules of Court. Yun ang tinatawag na marital privileged communication by reason of marriage. But ang pag-usapan natin ngayon, Admar, is yung tinatawag na conflict of interest. Bakit conflict of interest? Ang asawa ni Director Matibag is a congresswoman. Congresswoman ng Laguna and isa sa nag-endorse sa impeachment ni VP Inday Sara. Ang husband naman niya, nagkasama niya gabi-gabi, witness against VP Inday Sara. Hindi lang witness, nag-investigate against Inday Sara. So, maybe hindi covered ang marriage, conflict, privileged communication by means of marriage, but covered doon ang conflict of interest. Bakit conflict of interest? Alangan naman, ang asawa mo ang nag-endorso, tapos mag-testify ka, pabor ni Inday Sara. That's very impossible. So, ibig sabihin, conflict of interest kasi mag-asawa sila and ang asawa niya nag-endorse sa impeachment, tapos yung lalaki naman, nagsasabi against BP Inday, nag-witness against BP Inday, nag-imbestiga pa sa kaso about against BP Inday Sara. Opo, and maliban pa doon, bago pa man itong siya naging NBI director, naging kolumnista, meron siya May mga statements siya. Mga statement na siya against Inday Sara. sa pangalawang Pangulo. Nakikita niyo po ba na magiging patas ito or dapat ba siyang mag-inhibit na lang dito sa kaso para delikadesa na rin para at least makita ng publiko na pantay ang NBI na gaya ng sinasabi niya na independent? Ang NBI director should be independent. Of course, the NBI is under the supervision ng DOJ and the DOJ under the principle of political, may tinatawag tayong principle na under the direct control and yung tinatawag na yung lahat under ng Office of the President ang Department of Justice. And Department of Justice, under ng supervision naman niya ang NBI. So ang tanong dito, ang NBI is an independent ba? Yes, an independent. But concept yan ng NBI as an institution. An NBI as an institution should be independent. But dapat lang ang NBI director na nag-head ng NBI should also be independent. Ang tanong dito, independent ba si Director Matibag? First, asawa niya congresswoman nag-endorso sa impeachment. Another red flag na yan. Pangalawa, may mga opinion siya, mga news article kasi columnist ito si Director Matibag nagsasabi against Inday Sara bago pa siya pumasok sa pagiging NBI director. So ibig sabihin, may konting doubt na konting suspicious na kung independent ba talaga siya or hindi. Kasi sa yung mga reason na yan, ibig sabihin, doon talaga siya inclined against the Vice President. That's why nag-testify siya dyan. Una, nag-testify siya dyan, hindi naman pwede siya mag-testify in favor of Inday Sara, baka magalit yung asawa niya. Ang asawa niya ang nag-endorse for the impeachment, tapos magsasabi siya in favor of Inday Sara. So, doon mo makikita na may conflict of interest. Na-question din, kasi parang ang sinasabi ng NBI director na parang only lahat pwede nilang imbestigahan po, attorney. At na-question ito ni Senator Alan Cayetano kung pagbabatayan itong batas no, na nagre-reorganize at nagmo-modernize sa NBI. At sinite niya dito yung nasa Section 5. Section 5 yata yun eh. Section 5 or Magbasa daw Section Section 6. 5, Admar. Section 5 jurisdiction. Oh. Kung merong ganito na naka-enumerate, unli ba? Or pwede ba siyang mag-ano? Kasi parang yun ang paliwanag niya, attorney. Pag may sinabi bang jurisdiction, ibig sabihin, limitado. Ibig sabihin, may limitation kung ano yung power ng NBI. So, nakalagay doon very specific. Kasi yung ibang mga kaso na mga maliit na kaso lang, ibigay mo na sa pulis yan. Ibigay mo na sa pulis yun. For example, yung issue about chismis, issue about mga
not libel, yung tinatawag na oral defamation. Light threat, simple threat, grave threat, ibigay mo na sa pulis yan. Ang NBI, mag-focus sa yung mga malaking kaso, mga murder, mga controversial na kaso. Yun ang nakalagay sa law ng NBI. Except pag may ordered by the Department of Justice or by the President. So in this case, wala namang order. So nag-investigate talaga sila. Sila mismo ang complainant. Wala nga complainant eh. Sila mismo ang complainant sa grave threat. Same also sa kaso nila Jason sa Eric Celis, sila mismo din ang complainant sa cyber libel na sino ba ang nasaktan? Sino ba ang natakot? May testimony ba or may statement ba or an affidavit ba sa allegedly yung tinakot or pinahiya o nasaktan? Walang ganon. So ibig sabihin, sila lang ang complainant, sila din mismo ang nag-investigate. Oo, at binigyang diin ni Senator Cayetano rito yung mga katagang provided, however, that the President or the Secretary of Justice may direct the NBI to undertake the investigation of any crime. Kasi kung unlimited, ibig sabihin, Admar, kailangan muna ng instruction ng Presidente ng Pilipinas or Secretary of Justice bago mag-investigate ang NBI sa other cases. Specific lang ang kaso na pwedeng imbestigahan ng NBI. Nakalagay dyan sa Section 5 ng NBI law. Ang exception lang dyan kung may instruction ang Presidente ng Pilipinas or yung Department of Justice. So kumbaga, kung susundin natin yung pahayag ni NBI Director, dapat wala nang ganitong mga kataga. Dapat hindi sila nagpapapel sa mga maliit na kaso. Ibigay na nila sa pulis yan. But sila mismo ang nag-assume kahit na mga grave threat, mga anong kaso yun, mga ordinary libel. So, I don't know kung bakit nila ginawa yun. So, ibig sabihin, may instruction ng Secretary of Justice or by the President. Opo. Dito naman po sa sinasabi niya na ongoing pa yung investigasyon. Pero, kung pagbabatayan mo ba sa kanyang mga pahayag ngayon dyan, parang may conclusion na, pero ongoing, pwede ba yun? Attorney, ano yung assessment mo? Dapat hindi sila nagsasalita sa mga kaso na under investigation pa ng NBI. Otherwise, mabahiran ang integrity ng NBI, mabahiran ang integrity ng investigation ng NBI. Sa sinasabi ni Director Matibag with respect sa mga kaso na under investigation pa, kahit hindi pa, wala pang resulta, parang luto na. Yun lang ibig sabihin doon. Hindi dahil opinion natin to, dahil sa sinasabi na dapat hindi siya nagsasalita sa mga kaso na under investigation pa, lalo na yung mga kaso ni Inday Sara, yung kaso about grave threat, yung ibang mga kaso na under investigation ng NBI, dapat hindi siya nagsasalita. Otherwise, na-preempt po niya ang magiging resulta ng investigation ng mga agents ng NBI. Opo, and meron pa ngang napuna ang ilang senator judge kasi nga doon sa buong video, may mga mahahalagang punto doon. Pero, ang binigyan lang ng focus nila is yung threat. Pero ang kanilang sinasabi dahil mismo sa bibig ng pangalawang Pangulo daw nanggaling na meron siyang nakausap na, pinaniniwalaan, ang sabi pa nga niya, 100% meron na daw hinire ang pangalawang Pangulo. Pero sa iba na nandun din sa same video pero mabibigat din ng mga aligasyon, walang gano'n na klase po ng investigasyon. If pakinggan mo yung buong video na allegedly sinasabi ni Inday Sara, nung allegedly sinasabi niya na may hinahire siyang papatay, bago niya sinabi yon, kung patayin siya, ibig sabihin may threat din sa buhay ni Inday Sara. May threat sa buhay niya, dahil sa threat na yan, allegedly sinasabi niya na may inutusan siyang tao na maghigante kung mamatay siya. Ibig sabihin, una, may threat muna sa buhay niya. That is a retaliation or a reaction against future attack. Sabi ko nga, self-defense po yan, future attack. So may atake muna sa kanya bago niya iutusan yung mga tao na allegedly iutusan niya. Ibig sabihin, may threat din sa buhay ni Inday Sara. Second, may sinasabi din si Inday Sara doon sa video about mga corruption,
about flood control, about investigation sa flood control, about daming mga pinagsasabi niya doon na hindi lang about alleged grave threat dahil sa may utusan daw siyang assassin o anong tawag doon, yung papatayin ang presidente, ang first lady and the speaker. So bago na sinasabi yun, may threat muna sa buhay ni Inday Sara. So yun, naimbestigahan ba ng NBI yung alleged threat sa buhay ni BP Inday Sara? May investigation ba sa NBI about the alleged corruption, the large-scale corruption, and also the flood control? Wala. Ibig sabihin, selective lang ang investigation ng NBI. Kanina rin, pero hindi siya pinlay yung video or yung recorded na usapan. Nag-viral din ito at sabi, naganap ito 2020 daw. Yung merong nakaalitan, no? Mel Sabio ata yung pangalan. Itong si NBI Director Matibag, Yeah. no? At di ko alam kung napanood mo ba yun, narinig mo yun na attorney. Kung ihahambing natin yung pagkakataon na yun, doon po sa pangyayari kay Vice President Sara Duterte, pero yung pagsasabi niya doon, ang sinasabi niya, out of emotional burst down, no, dahil sa emosyon niya, no? Paano yung sa kanya apektado ng emosyon kaya nabanggit niya yun kumpara doon sa kanyang pinanood na video kay VP Sara na ang sinasabi niya dahil sa emosyon kaya nabanggit yun ng pangalawang pangulo. Kung i-compare mo yung sinasabi ni BP Inday sa video na yan at saka yung sinasabi ni Matibag sa yung naging viral, mas grabe pa nga threat ka, matatakot ka sa mga words na nilabas sa bibig ni Director Matibag. Yan sabihin natin na out of emotion nun, bugso ng damdamin, crime of passion. Kung crime of passion yun, mas more na crime of passion yun sa sarili niya. Kay BP Inday, Sara, maybe yung sinasabi niya out of disappointment din, na disappointed siya sa corruption sa ating administration ngayon, sa flood control. So, ibig sabihin, both sila walang intensyon na takutin ang kanilang gustong sabihan ng ganon. Sinasabi lang nila yon dahil sa emotion. Tayong lahat, Admar, tao lang tayo. Minsan masaktan, minsan hindi alam anong lumalabas sa bibig natin dahil sa emotion. So, hindi ibig sabihin na may threat, may plano tayong takutin ang isang tao. So, same also sa paliwanag ni Director Matibag na nadala siya sa emotion, posible din, yung allegedly na sinasabi ni Inday Sara Duterte, nadala din sa emotion. Kung sa kanya, nadala siya sa emotion dahil sa nagalit siya sa tao, sa yung kaibigan niya, si Inday Sara, nadala din sa emotion, sa disappointment niya sa current administration. So, saan doon ang impeachable offense? Yun ang issue dyan, Admar. Yung pagsasabi ng gano'n dahil sa emotion, is it considered betrayal of public trust? Culpable violation of the Constitution ba yun? Hindi. So, yun ang, sa lahat po ng mga articles of impeachment, yun ang pinakamahina. So, let's see sa mga next hearing ng impeachment kung kaya ba babawi ang prosecution. Kasi inuna nila yung pinakamahina na kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Nababasa nga natin yung mga komento ng ating mga kababayan dito. Sinasabi nila, bakit sa kanya, pag sa kanya pwede, pag sa pangalawang pangulo hindi pwede. Yung saan yung tinatawag na equal protection of the law? Kung ang batas applicable ni Director Matibag, dapat applicable din ni Vice President Sara Duterte. Opo. Dito naman po sa nabanggit ni Director Matibag na dahil daw sa mga nababanggit ng pangalawang Pangulo, marami daw na mga Pilipino ang parang gumagaya daw na nagkakaroon na rin daw ng mga banta laban sa Pangulo. Meron daw siyang mga nababasa, though hindi niya pinangalanan, wala din siyang nakausap mismo doon sa mga sinasabi niyang merong kinetic force na sinasabi niya na naudyok din
Katanggap-tanggap ba ito kung ikaw ang tatanungin, attorney? Wala bang karapatan ang taong bayan na dahil din sa kanilang emosyon, dahil sa mga pangyayari sa ating Disappointment yun. gobyerno ngayon, sa bansa natin ngayon, kaya nababanggit din nila yon? Part kasi yan ng right ng mga Pilipino na to express grievances against the government. That's part of the freedom of press and freedom of expression na magsasalita ang ating mga kababayan ng mga disappointment out of grievances. That's part of the constitutional right ng mga Pilipino. Kung may ang mga Pilipino wala nang respeto sa ating presidente, huwag natin gawing dahilan dahil sa ating vice president. Kung may mga disappointment ang ating mga kababayang Pilipino na wala lang tiwala sa ating presidente, hindi dahil sa Vice President yan, kundi dahil sa kagagawan din ng ating Pangulo. So, only the President of the Philippines can explain. Siya lang ang may kaya na mag-gain niya uli ang tiwala ng taong bayan. So, let's see, ngayong Monday sa State of the Nation Address, sana sa kaniyang sasabihin ngayong Monday, baka makabawi pa siya, makuha pa niya ang tiwala ng taong bayan, lalo na ngayon na lalong bumaba ang trust rating ng ating presidente. So, tingnan natin kung makabawi ang ating presidente. So, huwag natin gawing dahilan ang statement ng ating Vice President. Balikan ko lang yung sinasabi nila na pwede silang mag-motoproprio ng pag-iimbestiga. At ang nabanggit kasi niya na rason kung bakit yun lang yung pahayag lang ng Pangalawang Pangulo na sinasabi niyang banta daw sa presidente, yung kanilang kinuha dahil yung mga aligasyon daw ng corruption kulang daw sa mga impormasyon para alam nila kung paano sila magsisimula. Di ba? Kung mag-motoproprio sila, di mag-exert sila ng effort talaga para maimbestigahan yun, attorney. Kung information ang ating pag-uusapan, mabigat ang ebidensya at information with respect sa flood control. Daming mga witnesses, dami nating makikita na mga projects about flood control na hindi natatapos. So kung ebidensya ang pag-uusapan, mas mabigat ang flood control i-compare sa alleged grave threat ng ating Pangulo, ng ating Vice President. Kasi yung basihan po nila is only yung Facebook or YouTube video about the Vice President. So yun lang ang basihan nila. Wala silang ebidensya, walang nag-testify about against the Vice President. Sila lang mismo ang witness, sila din mismo ang nag-investigate. Unlike with respect to the flood control, ang daming witnesses, hindi lang testimonial evidence, meron din tayo mga object na nakikita natin na may mga proyekto talaga na hindi natatapos. And yun din mismo ang sinasabi ng Office of the Ombudsman. Opo. And dito pa sa hindi pag-usad nito, kumbaga matagal na ito, umabot na nga ng isang taon mahigit. So wala pang probable cause na nakikita yung DOJ ukol dito po, attorney. Probable cause with respect sa... Doon sa kanilang investigation na wala isinumit. pa, kasi hindi pa na-file. Yung nag-recommend ang NBI na may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, yung grave threat, but until now, hindi pa inakyat ng NBI. So baka hindi pa inakyat ng DOJ. So possible, the DOJ hindi pa na-convinced na may sapat na ebidensya na ready na or qualified na pwedeng iakyat na sa korte. Kasi ang requirement ng korte, o ng NBI ngayon, o ng DOJ ngayon, for filing a case in court is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Dati kasi, ang kailangan lang na ebidensya is probable cause. Ngayon, prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, ibig sabihin, mabigat ang kailangan na ebidensya para maakyat ang kaso sa korte. Opo. Sa regular po na korte, pag-uusapan yung grave threat or mga banta, no, inaakusahan ng isang individual, pag naglalatag ka ba ng mga witness, common po ba na itong ito kasing sa issue na ito, pawang mga taga-NBI
ang kanilang naging witness po. Sa regular po ba, samot-sari yan, para mapalakas mo yung iyong aligasyon na merong nakumit na pagbabanta or grave Kung threat may- ng isang individual attorney? Kung may grave threat kasi, Admar, kailangan mismo ang natakot ang mag-testify. Siya mismo ang complainant. Ang tinatakot ang complainant mismo. Ang tanong dito sa grave threat na allegedly ginagawa ni Inday Sara Duterte, sino ba ang tinatakot? Ang tinatakot ba, may affidavit ba? Ang tinatakot ba, willing ba mag-testify dyan sa impeachment trial ngayon? Or wala? Kasi in this case, ang NBI, sila mismo ang complainant because motu proprio sila ang nag-file ng complaint. Ang nag-investigate, NBI din ang nag-investigate. Tapos, sila din ang nag-recommend doon sa Department of Justice. Worst, binalik ng DOJ ang kailangang recommendation kasi kulang pa daw, kailangan pa ng case build-up. So, yun ang nangyayari. So, based sa mga kaso na hawak natin with respect to grave threat, mga cyber libel, normally, the complainant, yung victim ang complainant. Cyber libel, kung sino, anong reputasyon, kung sinong reputasyon ang nasaktan, siya mismo ang mag-file ng kaso. Grave threat, kung sino ang tinatakot, siya mismo ang mag-file ng kaso. Hindi ang NBI. The NBI will only investigate, will do case build-up, and recommend the prosecution to the Department of Justice. So kumbaga parang nakukulangan ka kung puro NBI lang at walang ibang personal, lalo na yung mismong sinasabing nakatanggap ng banta. Kasi napag-usapan nga natin na kanina after ng pagpresenta ng witness, noong 2025, nung natanong ang presidente kung willing ba siyang makipag-reconcile, bukas pa siya. Willing. So, ibig sabihin, hindi siya nasaktan, hindi siya natakot. Paano ka matakot? You are the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Kaya matakot ka sa isang vice presidente na nakakulong doon sa House of Representatives, di ba? Doon siya nag-video sa kulungan ng House of Representatives. So, paano ka matakot doon? So, katakot-takot ba ang sinasabi ng Vice President na doon siya sa kulungan ng House of Representatives? So, hindi. So, yun ang problema kasi ang NBI, sila ang nag-testify, nag-investigate, sila ang complainant, sila din ang nag-file ng kaso sa court. Sila din nag-file ng kaso sa Department of Justice. Ang NBI kasi, they can only testify on the fact of the investigation. They cannot testify sa facts of the case kasi in the very first place, wala naman silang personal knowledge. May personal knowledge ba sila? Nakita ba nila? Actual ba nilang nakita na kasama ba na may pananakot? Kasama ba sila sa video na yun nung alleged na may pananakot? Nakita ba nila personally? Hindi. So, ibig sabihin, lahat na sinasabi nila hearsay. So, they can only testify based on the fact of the investigation. But based on the fact of the investigation, yun lang pwede nilang i-testify. But yung story ng kaso, yung mga circumstances behind the case, hindi nila pwedeng makatestify doon. Hindi pwedeng mag-testify si Matibag kasi hindi naman niya alam yun. Wala siyang personal knowledge. Opo. And dito naman po tayo sa mga pahayag ng taong bayan. Balikan Yes. ko lang, attorney, no? Kasi yung napag-usapan yung kinetic force. Kinetic daw, force, ano yun? Sa parang physics. Physics. Ano yan? Kumbaga, parang ang sinasabi niya na pag merong threat o pagbabanta, doon na i-equate agad dahil sa pahayag ng presidente. How about yung ibang pahayag pala ng mga individual? Wala palang kinetic force yun? So, sino ba ang mag-determine ng kinetic force? Ang NBI? Ang NBI ngayon, physicians na pala. Anong tawag? Physics, expert in physics? Hindi. The one who will testify of the extent of the threat, yung biktima. Yung alleged victim na tinatakot. So, the first question, sino ba ang tinatakot? Kailan ba tinatakot? May testimony ba or complaint affidavit ba ang allegedly na tinatakot? In this case, wala. Bago lang tayo mag-wrap up, Attorney Mark, gusto ko lang muna makuha ang iyong pananaw dito po sa
kabilang sa mga kakaharapin din sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte yung pagsumpi na nga ng impeachment court sa mga financial records. Napag-alaman na nung pag-umpisa or kahit bago pa man ang pag-umpisa ng impeachment trial ay meron ng desisyon pala itong presiding officer ukol nga po dito sa hinihiling ng prosekusyon na masumpi na attorney. Nagkaroon pa ng kaliwat ka ng pagtatanong ang mga senator judge dito sa magkaibang panel, pero ang ending meron na palang desisyon. At sabi nga ng impeachment court, parang chunk noon ay meron ng desisyon July 6 ata kung di tayo nagkakamali, attorney. So yung decision kasi ng impeachment court, Admar, once siya collegial yan, hindi lang ang presiding officer ang magde-decide. So with respect, kung mag-issue sila lang sa PINA o hindi, collegial bodies lang ang magde-decide, majority ang magde-decide with respect sa kung i-issue ng sa PINA o hindi. Yung tinatawag na bank records, mga tax records, generally confidential yan. But hindi naman absolute yan. Pwede ang court mag-issue ng subpoena basta may limitation lang. Number one, kailangan na relevant material to the case. But may isang exception na o may isang rule na bawal yan gawin ng impeachment court. Yun pag foreign accounts. Pag foreign accounts, absolutely confidential. Kahit na may court order yan, may impeachment court order, hindi pwedeng buksan ang mga foreign accounts except pag may written consent ng depositor. But with respect sa mga bank accounts, mga peso accounts, mga bank tax records, pwede yan as an exception to the confidentiality rule basta relevant and material to the case. Attorney, maraming salamat sa iyong pagsama sa ating special coverage ngayong gabi sa uulitin na kasi mahaba-haba pa ito. Yes, mahaba pa to. Oo, marami pang mga tatalakayin po mga kapartner, no? At dagdag na impormasyon lang, no, na nabanggit na rin ito kanina ni partner MJ. Sa Lunes po wala pong impeachment trial, considering bibigyang daan po yung State of the Nation address ng Pangulong Marcos Jr. habang sa July 28, which is Tuesday po mga kapartner, ay wala rin po para bigyang daan yung kontrasona ng minority mga kapartner na nakagawian na raw po. And balik sa July 29 ang SONA. Next week itong pinag-uusapan natin mga kapartner. Alas 10 na po ng umaga mag-uumpisa ang mismong impeachment trial. Pero bukas, ipagpapatuloy pa po yung cross-examination at redirect po mga kapartner kay NBI Director Melvin Matibag na nilatag na witness po ng prosekusyon. So yan po ang aabangan natin bukas po para naman yan sa ikasyam na araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sumayin niyo po ang special coverage ng buong pwersa ng SMNI sa ikawalong araw po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At sa pangalan ng buong pwersa ng SMNI, patuloy po kami hindi titigil sa paghatid po ng mabalita at impormasyong totoo, tunay na public service at maging totoong boses ng bayan para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Maraming salamat. Magandang gabi sa lahat.